Panoorin po natin itong dalawang video na ito mga kababayan. Dito po, ipapakita po sa atin kung sino po talaga ang mas concern po sa Pangulo. Kung ang taong bayan po ba or si Senator Amy Marcos. Panoorin po natin. Alam niyo ba, kanina may tumawag sa akin. Nervyos na nervyos. Talagang sabi, wag kang labas ng labas. Anong labas ng labas? Punta nga ako dyan sa Tacloban, may binisita ako. At saka pupunta pa ako sa Cebu ulit. Ano, sinabi na wag kang labas ng labas at huhulihin ka. Anong huhulihin? Ano bang ginawa ko? Dadamputin ka, sabi. At hindi ko maintindihan, bakit ganun? Sabi kasi, alam mo ba yung nangyari kay Jason sa? O alam ko nga, labo-labo naman nun. Sinabi yata niya na may sakit daw yung Pangulo at may kinakalat daw na dokumento, patay na daw, ewan ko yung bugris daw. Hindi ko maintindihan, biglang inaresto, pinalaya rin kasi malabo yung warrant. Anong pakialam ko dun? Sabi ng tao, ako, magdahan-dahan ka. Ganyan na. Bakit mo kasi sinabi sa interview mo sa Cebu na 3 beses sinugod ng Pangulo dyan sa ospital? Sabi ko, yun ang balita sa palasyo at sila rin ang nagsabi. Ano ibig mo sabihin? Nagagalit sila, wag mo daw sinasabi-sabi yan at maje-Jason ka. Sabi ko, ano ba doon nangyayari? Ang sinabi ko, yung sinabi rin ng mga PSG, yung mga presidential security, yan din ang sabi ng mga abalang-abala at sinasabihan ako dahil alam naman nila, nag-aalala ako sa kapatid ko, sinabihan ako, higit sa lahat, hello, ang palasyo mismo nagsabi, no, yung January 21, di ba, natakot ako, kaya naaalala ko yung date Kasi ang sabi, masama daw yung pakiramdam ng Pangulo, kaya sinugod sa ospital. January 23, di ba sinabi nga nila, diverticulitis daw. Alam nga naman nag-colonoscopy ng mag-isa at nag-diagnosis ng sarili. Pagkatapos nagbigay ng gamot sa sarili, pwede ba yun? Baka naman kaya hindi gumagaling at ang payat-payat, naghihingalo. Pagkatapos nun, may anunsyo na naman sila na ang sabi, nagpa-check up daw, CT scan ba yun o kung ano, para tignan kung okay na. Sila mismo nag-anunsyo. Tapos sinabi ng mga taga-palasyo, ma'am, naku, ano bang nangyayari ka Pangulo, payat-payat. Abala din ako doon. Tapos, higit sa 2 linggo, hindi umapir, di ba naalala ninyo, February 5 na nung umapir, nag-disappear nung January 21. Ang tagal kaya noon, tapos nung Holy Week, gano'n na naman. Pwede ba? Bakit sila magagalit? Bakit naging national security issue na sinabi yung katotohanan? Bawal ba maging tapat ngayon? Apo Presidente Bongbong Marcos, mag-iingat po kayo at huwag po kayo magtitiwala sa paligid ninyo. Kahit saan man kayo magpunta, please mag-iingat po kayo dahil ang pamilyang Duterte na pag-alaman na talaga natin and we prove it from their mouth na talagang ang gusto nila ay ang iyong kamatayan. Aagawin nila ang pwesto mo bilang Pangulo kahit sa anumang paraan. Kahit na ito'y isanla nila ang kanilang kaluluwa sa Lucifer, kay Lucifer, gagawin nila basta lang gusto nila ang iyong ulo. Mula kay Sara Duterte, una niyang sinabi na gusto kanyang pupugutan ng ulo. Sumunod ang pag-anunsyo niya na may nakausap na siyang kriminal or assassin na papatay sa inyo kasama ni F.L. Liza at ni former Speaker Martin Romualdez. And lately lang po, ang lakas, ang tapang na sinabi ni Baste Duterte na sabi niya, iisa lang ang gusto namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin ang namin ay silang pamilyang Duterte at kasama ang kanilang mga supporter at alay na hayok din sa kayamanan ng Pilipinas. Hindi na po ito magandang sitwasyon. It is a very threatening po
para sa inyo at para sa ating bansa. Dahil ang mga ito talagang ang nasa puso nila ay kasamaan. Wala nang pagsisidlan ng kabutihan sa mga puso at isip ng mga Duterte. At kasama na rin ang kanilang mga supporter. Kaya Pangulong Bongbong Marcos, pati yung pagkain, kailangan na huwag kang kumain ng isineserve ng hindi mo kilala. Dahil baka lalagyan nila. In a blink of an eye, they can put a poison sa iyong pagkain. Kaya please, mag-ingat ka. Okay, bago po ako mag-react, ito po yung platform ng Flabilin. Ito po yung kanyang platform. Pwede nyo po siyang supportahan at i-follow dyan. Siya po yung ikalawang nagsalita. Yung una po, si Senator Amy Marcos, no? So, ito po yung reaction ko. Kitang-kita po natin, para po sa akin, in my opinion, mas concerned po ang mga Pilipino, ang taong bayan, kay President Marcos Jr. kumpara po kay Senator Amy Marcos na kapatid po niya. Kasi yung mga Pilipino, alam kung anong pinagsasabi, pinagagawa ng mga Duterte kay PBBM, alam kung ano yung binabalak, yung gustong mangyari kay PBBM ng kampo ng mga Duterte. Pero ito po, si Senator Amy Marcos, doon po sa kampo ng mga Duterte nakadikit, mga kababayan. Tama po ba yun? Isa pa, meron po palang mga information na natatanggap ito si Senator Amy Marcos patungkol sa kalusugan ni PBBM, o ito yung hospital, or kung ano yung kalagayan ng kalusugan. Bakit hindi niya puntahan mismo, personal? Total naman, siya po ay kapatid. And I'm sure, papapasukan naman siya sa Malacanang or sa hospital. Bakit hindi niya kamustahin? Bakit hindi niya puntahan ng personal at alamin kung ano yung kalagayan? Hindi yung kapag may nagsabi sa kanya na ganito ang kalagayan ng Pangulo, idadivulge niya sa publiko at in my opinion, may konting intriga. And ayun na, yung kanyang sinabi, gagamitin na po ng mga DDS, ng mga taong galit sa Pangulo, para po siraan, para po palabasin na malubha na ang Pangulo, para po sabihin na wala na ang Pangulo. Ganun po yung ginagawa ng mga DDS. So yung nagiging statement ni Senator Amy Marcos, nagiging kasangkapan or tool ng mga DDS para po siraan ang administrasyon. Kaya nga po, ang question ko, ikaw naman pala yung sinasabihan ng Presidential Security Group na may ganito ganyan ang Pangulo, bakit hindi ikaw mismo ang kumumusta, pumunta ka ng personal at alamin mo ang totoo? Hindi yung maglalabas ka ng iyong statement sa publiko about sa kalagayan ng Pangulo, halo-halo na po ang intrigang nabuo, mga kababayan. Para ka namang hindi kapatid Senator Amy Marcos, mas okay pa nga si Ma'am Flabilin yung ikalawang nagsalita na nagpapakita ng concern sa Pangulo. Si Senator Amy Marcos, yung katotohanan na lang na doon siya dumidikit sa mga tao or grupo na may hindi magandang sinabi sa Pangulo at mga hindi magandang binabalak sa Pangulo na magbibitaw ng salita na puputulin ang ganito, gusto makuha ang ulo, kung ano-ano pa. Bakit paano mo na nagagawang dumikit sa kanila? Hindi po ba mga kababayan, paano nagagawa ni Senator Amy yung ginagawa niya? Tapos ngayon, magpapabiktim ka na, kesyo, ayan, magdadrama ka, kung magsalita ka dyan, akala mo, ang mga kausap mo, batang uto-uto. Yung pagkakadeliver po ng kanyang mga sinasabi, parang uto-utong bata ang kinakausap niya Senator Amy, hindi laging mga DDS ang makakapanood ng video mo. Kung mag-deliver ka ng mga salita mo dyan, ng mga pahayag mo dyan, akala mo ikaw ay bibigtamin at aarestuhin ng NBI. Siguro dapat ka nang arestuhin dahil yung mga sinasabi mo patungkol sa kalusugan ng Pangulo, ginagawang intriga at kasangkapan ng mga DDS para siraan ng administrasyon at ang Pangulo. Hindi po ba mga kababayan? Kung magsalita ka, akala mo uto-uto yung mga nanonood sa'yo na parang mga bata. Kaya nakaka-disappoint po, sobrang nakaka-disappoint. Nakitang-kita po natin na mas concerned pa yung mga Pilipino, yung hindi kadugo, no? Kay PBBM kumpara kay Senator Amy Marcos na kadugo. Sa totoo lang, para siyang hindi Pilipino. No? Kasi hindi ganyan ang ugali ng mga Pilipino Kahit magkaaway kayo, kapatid mo yan, ikaw yung lalapit, ikaw pa yung panganay ikaw yung mas nakakatanda.
Ikaw yung dapat na personal na bibisita sa kanya kung totoo man na nakakakuha ka ng impormasyon patungkol sa kalusugan ng Pangulo. Or baka intriga mo rin yan. Baka ikaw lang din naman ang gumagawa ng ganyang kwento. Tapos gagamitin ng mga DDS. Hindi po ba nakaka-turn off po talaga, nakaka-disappoint? Hindi po katanggap-tanggap. Isa ka na rin sa puro reklamo, imbis na tulungan mo yung kapatid mo, puro ka reklamo sa administrasyon ng kapatid mo. Parang 'di ba, tinulungan mo pang manalo, tapos ganyan ka din naman. Anyway mga kababayan, kahit naman ganyan yung kampo nila Senator Amy ng mga Duterte, hindi naman po sila nagtatagumpay sa mga agenda nila. Lagi po silang bigo. At yung pinaka-latest na kabiguan nila, nag-resign po si Kaufman bilang lead lawyer. May isa pa nag-resign dalawa. Dalawa pong nag-resign na lawyer ni Duterte. So paano yan? Malapit na yung trial. Kukuha na naman sila ng bagong lawyer? Pagkatapos pumaldo ni Kaufman ng napakalaking halaga na bayad sa kanya monthly, or yung kanyang sahod bilang lawyer ni Duterte at saka yung isa pa, iiwan? Anong napala ni Duterte kay Kaufman? In my opinion, wala. So, kabiguan na naman yan. At ayan, in my opinion, karma. Yan ang napapala nyo. Puro kayo propaganda. Puro kayo kasinungalingan. Puro kayo paghila ng pababa sa kasalukuyang administrasyon. Ipinanalo nyo pa. Alam nyo yung ginagawa nyo, ang nakasalalay dito, ang naapektuhan dito yung bansa natin Naandyan sa Cebu ang Pangulo kahapon sa ASEAN Summit. Tapos naglabas ng ganitong video si Senator Amy. Alam naman na may importanteng event ang bansa. Host ang bansa ng isang international event, ASEAN Summit. Maglalabas ka ng ganyang video? Talaga ba, Senator Amy? Anong gusto mong mangyari? Mapanood yan ng mga potential foreign investors? Sobrang nakaka-disappoint mga kababayan. Imbes na tumulong para maging maayos ang bansa, ikaw pa yung senador, pinaiiral mo kung hindi man kayo nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng Pangulo, parang mas nangingibabaw sa iyo yung personal nyo Bansa ang nakasalalay dito, Senator Amy, hindi yung personal nyo na hindi pagkakasundo ng Pangulo. Huwag ka naman ganyan, isinabay mo pa sa ASEAN, nakikisampat tsaka pa kila Jason dun sa mga naaresto. Talaga naman dapat silang maaresto dahil nagpakalat sila ng fake news. Yang video mo, isinabay mo pa sa ASEAN Summit. Pambihira naman mga kababayan. Unbelievable po talaga. Kaya siguro yan, yung mga pagkakakulong nila, naaaresto sila, yung pag-resign ni Kaufman kay Duterte, siguro mga kamalasan na yan, kapalit yan ng mga pinagagawa nila. Yun lang mga kababayan, hindi talaga magtatagumpay ang masama dito. Ang mali, hindi magtatagumpay. Salamat po sa panonood.